ng mga palangga natin. I think kung hindi ninyo aagapan ay papunta na tayo doon. Dahil, ayun na nga, ayon sa ating puting ahas, ito ay ginawa itong Executive Order number 81 ni Bangag pagbasok ng taon kasi naaalarma na talaga siya sa mga darating na panahon. Alright? Lalo na itong January 13 na pagtitipon ng INC na kung saan sinusuportahan din ng ating mga kababayan, nating lahat, even hindi tayo INC member dahil ang panawagan ng INC imbes na tutukan ang pagpamumulitika or pangaharas sa Vice President imbes na magkaroon sila ng tinatawag na unity. Oh, remember that unity team? Ang ginagawa ni Lisa Tanas ni Bangag Marcos ay ang mangharas, manggipit. So, kaya naman tinututulan ng ating mga palangga na INC family na kung saan hindi dapat yan ang pinagkakaabalahan ng bangag na ito, sa halip ay kung saan ay maibsan ang inyong kahirapan, katulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ang korupsyon nila, ang kanilang smuggling, ang kanilang polboronic, at marami pang iba. Mamaya pag-uusapan uli natin yan, mga palangga. So itong Executive Order number 81, which is reorganizing the National Security Council, na pinirmahan ni Bangag, okay? Ito hindi na natin babasahin ng kailan, ito, here. Okay? Na kung saan ito ay kanyang ipinatupad ngayong araw na ito. Kumbaga nag-reshuffle o nagtanggal siya ng mga miyembro ng council na yan. Ano ba yung na yan, mga kababayo? Uy, nawala yung ating binasa. Alright. So anyway, ano ba ang ibig sabihin ng National Security Council na yan, di ba? Kung ang purpose niyan ay para sa ating mga mamamayang Pilipino na kung saan ay proteksyonan ang pangkalahatang Pilipinas. Doon mo maririnig ang mga soberenya eklabouche, protektahan ang ating ekonomiya, mga ganyan. So pasok doon sa banga. So tinanggal nila yung former presidents, Jim A., Joseph Estrada, who else? Wala na si Noynoy. So, Pangulong Duterte at ang ang ating Vice President, President Sara Duterte. Alright? Sabi ni Gorgor TV, tuloy ang INC Rally for Peace, walang makakapigil doon. Alright? Ipanaw, PPP at Duterte Youth lang ang party list na iboboto natin, sabi ni Yasu Fufu. So mga kababayan, pag-usapan natin kung bakit yan ay pagbigla-bigla, karakarakang nagkaroon ng ganyang reorganizing yung mga personalidad dyan sa National Security Council. Siyempre kasama yan iba't ibang mga ahensya like Department of Defense, PNP, nakita natin, sino ito? Actually, dito sa ating cellphone, kung sino-sino yung mga natira dyan. Alright, here we go. Okay. So dito, right, tingnan natin kung sino mga sinulat niya dito. Okay. Ito pala nakasulat dito. Nakasulat dito. Ayan. So, kasama dyan ang President yung Bangag as a chairperson nga, then Senate President, Speaker of the House of Representatives, syempre kasama si Tambaluslos, Senate President pro tempore, at kung sino-sino pa. Tignan natin to. Senate, House, Senate Committee on Foreign Relations, yun na nga, National Defense and Security for Peace, PIDEA, Foreign Affairs, sino pa to mga Department of Justice, DILG, okay, Department of Labor and Employment, kasi yun nga, kasama dyan yung ekonomiya ng ating bayan, kung paano natin maproteksyonan and everything. Secretary of Presidential Communications, ayan yung mga magkakasabot sila. At, sino-sino pang mga kakuntsaba nila. Actually, napag-alaman natin sa ating puting ahas, not only Inday Sara, pero may mga key people, okay, na tinanggal nila dyan sa National Security Council. Kasi nga, hindi naman yan, mga kababayan, ang sinasabi nila na to protect
the economy, no, to protect the people, to protect the soberanya sa inyong mga kaligtasan, da. Kasi nga yan ay talagang target nila para hindi malaman ng Office of the Vice President ang mga galawan nila. Dahil tandaan ninyo, kung naalala ninyo sinabi ni Inday Sara na may nag-report, 'di ba, sa kanya, kaya nga may nag-report sa kanya, may mga nagre-report sa kanya na may plano siyang gurgurin. Remember tinanggalan siya ng security detail? Tinanggalan siya ng mga nagbabantay sa kanya para what? Para pwede siyang magurgur. Kasi ang next in line kapag si Bangag Jr. ay magurgur, for whatever means, literal na gurgur o gugurgurin niyo siya, si Sara Duterte, the Vice President, ang next in line. At yan mga kababayan, minamadali nila. Di ba? Ang dami na nating mga ikinuwento sa inyo na expose na itong January, February na ito, critical para sa mga bangag. Okay? Paanong critical? Destined na ang mga taong gustong gurgurin siya. Hindi dahil gurgurin siya ng ganun-ganun na lang, kundi gurgurin siya sa pwesto kasama yung asawa niyang kidnapper dahil sa ginagawa nila. Even mga pulis, mga military, ay sukang-suka na sa gobyerno ni Bangag. At itong National Security Council na ito, mga kababayan, okay? Yung purpose niyan sana ng ating ng organisasyon na 'yan o yung council na 'yan para sa inyo para magkasundo ang ating mga tagapamuno katulad ng Vice President at President, katulad ng ating mga nasa Senado at nasa Kongreso, nasa DFA, nasa PNP, nasa Defense. Yun yung layunin niyan. Pero ang nangyayari, ginagamit nila sa illegal na gawain. Hindi para proteksyonan kayo or pabutihin ang inyong mga tawag dito, ang inyong mga kanya-kanyang buhay o mga yung mga future ng inyong mga anak. So, isi-secure ang ating bansang Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin papaano dapat yung trabaho na yan, yung trabaho nila o ang trabaho nila, yung mandato nitong National Security Council na yan. Yung presidente, ang vice president, kasi nasa batas naman yan na kasama sila dyan, sila ang maggagabay, sila ang advise sila ang magbibigay ng guidance kung ano yung mga strategies, kung ano yung mga dapat gawin, like even the former presidents, para sa inyo. Okay? Pero bakit tinanggal si Inday Sara Duterte? Okay? Tinanggal si Pangulong Duterte, tinanggal si ERAP. Baka kasi pinagdudahan itong si ERAP at saka wala na si ERAP, mahina na yan eh. Si GMA na baka, sila ay magkasundo ni Inday Sara sa kung ano man ang kanilang mga layunin. Di ba? Yan ang nakikita natin dyan. Ngayon, sila dapat ay magkakatuwang, sabi ko nga, lagi nilang sinasabi yan, to ensure panatilihin ang seguridad ng Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas, palakasin ang ating bayan, protektahan ang ating mga mamayan, protektahan ang ating teritoryo. So ganyan ang ibig sabihin yan. Pero bakit tinanggal si Sara? Para hindi siya magkaroon ng access. Yan exactly ang naikwento sa atin ng ating putingas even before that reorganizing na yan. Talagang nakita nyo naman, di ba? 4 na impeachment ang hinain ng mga buwaka ng Ginemes. Okay? Pero, anong ginagawa nila? Hanggang ngayon, hindi nila matinag-tinag si Sara Duterte. Yung National Security Council na yan, kasama dyan ang trabaho ng mga ahensya ng gobyerno para manmanan ang ginagawa ng mga makakaliwang grupo o yung mga nagpapalaganap ng mga terorismo sa bayan natin. Look at now the Congress. Ang mga makakaliwang grupo katulad nila Manuel, nila yung convicted na si Castro, si Brosas at iba pa, kasabwat na ng gobyernong ito. Kaya there's no point, actually, wala nang kwenta itong Security Council na ito. Kasi ang namumuno ay mga talipandas. Ang namumuno ay mga taksil. Kaya tayo may ahensya ng gobyerno para lahat yan ng ahensya ng gobyerno ay protektahan kayo.